Day 11, i-drain ko na yung tubig dito sa pond. Siguro magdidilig kami, maglinis kami dito. Tapos, tatapalan ko na yung leak natin dito sa chamber number 3. Ito lang kasi yung may leak dun sa 3 chambers. Tinesting natin siya kahapon. Lalagyan lang natin siya ng silicone sealant. Para di sayang yung tubig, naglinis na kami ni tita dito sa likod. Ayan. Hi, ta! Para malinis na siya. Ayan, lahat linisan namin buong area. Day 12 na ata ay lost track. Pero ayan, pinupuno na natin yung pond natin ulit. Dito kasi ang nangyari, 'di ba sabi ko sa inyo guys, mayroon tong leak. Yung leak dito sa main pond papunta dito sa chamber number 3, natapalan ko na. However, naglagay ako doon ng mga silicone sealant doon sa parang drain niya. Dito sa likod, naglilig pa rin siya. So, nag-order ako ngayon sa TikTok shop nung waterproof na Nisi spray. So, yun na yung gagamitin ko kasi busan na ako ng options kung anong gagawin ko dito sa drain na to. Kasi syempre hindi naman natin pwedeng pabayaan na continuously naglileak yung drain na yun. Kita nyo, punong-puno na ng silicone sealant yan, as in na waterproofing na, silicone sealant na. Naglileak pa rin. So yung sprayer na waterproof yung aasahan ko. Hantayin ko na lang siya ma-deliver ng TikTok shop. Ngayon pinupuno na natin tong ating drip pond. Lalagyan ko siya ng banana leaves. Actually, hihingi pa ako dun sa tapat ng bahay namin, hindi lang banana leaves. Ang banana leaves and yung mismong stalk niya or body, meron siyang organic content na nakakapag-absorb ng lead and copper. So, kailangan natin lagyan yung ating drip plant box para ma-neutralize yung mga unwanted chemicals na meron dyan. So, nilagay ko lang yung banana leaves dyan habang nagpupuno tayo. I-soak ko lang siya na ganyan. Kung makakakuha pa ako ng mas marami, kukuha pa ako dun sa tapat ng bahay namin kasi may bakanting lote doon na merong mga banana. So ayan, isa-soak, hahayaan natin yan for a few days para ma-absorb niya. After that, pwede na natin yan tanggalin, tapos pwede na natin lagyan ng halaman. Pasensya na po dun sa mga nag-aantay ng pond update kasi hindi naman po overnight natatapos yung buong process nito. This takes a while. So first, I made sure na dry na yung area. So bago natin lagyan itong flexible rubber coating na quick seal na to. Ayan. Shake well before use. Dito muna sa loob yung lalagyan natin. So, spray lang natin yan dyan. Ayan. Mukha naman siyang napakadaling gamitin. Spray ko lang din dito. Ayan. Tapos ko nang lagyan itong flexible rubber coating, yung ating chamber. So, makikita nyo, ayan. Tinakpan ko na yan. Pati yung mga dito sa labas, tinapalan ko. Yung finish niya is medyo para siyang spray paint pero mas rubbery ng konti. Pag tumatagal nagiging sticky siyang ganyan. And sana ito na nga yung solusyon dun sa aking problema. So far, ito na yung aking pond. Dahil medyo matindi yung sikat ng araw ay nag-evaporate yung tubig. Pero gusto ko nang simulan yung sort of pagtatanim dito.